Sa isang maliit na bayan sa paanan ng mga bundok ng Sierra Madre, nakatayo ang isang karinderya ng batchoy na laging dinadagsa ng mga kumakain. Hindi gaanong kalakihan ang karinderya, nasa mga 6-8 metro lang, na may simpleng dingding gawa sa lumang kahoy na unti-unting kumukupas sa pagdaan ng panahon. Sa harapan ng karinderya, may maliit na chalkboard na nakasulat, "Batchoy ni Mang Tonyo, masarap, malinamnam, ulit-ulitin." Bagamat mukhang simple, araw-araw ay puno ang mga upuan sa karinderya. Ang mga customer ay galing sa iba't ibang background. May mga tricycle driver na humihinto para lang magpuno ng tiyan, mga empleyado ng opisina na handang pumila ng mahaba para lang sa isang mangkok ng batchoy, at pati na rin ang mga pamilya na ginagawang weekend routine ang pagkain ng batchoy doon. Lahat sila ay sumasang-ayon na kakaiba ang lasa ng batchoy ni Mang Tonyo kaysa sa ibang karinderya sa paligid. Ang karne ay napakalambot, ang sabaw ay malinamnam, at ang umuusok na aroma mula sa mangkok ay nakakapagpabalik ng gana ng kahit sino. Dahil sa natatanging lasa na ito, mabilis na lumago ang maliit na karinderya. Mula sa isang simpleng kariton, ito ay naging isang permanenteng istruktura na may ilang mahahabang mesa na kayang magpatuloy ng maraming tao ng sabay-sabay. Ngunit may isang bagay na laging palaisipan. Si Mang Tonyo, ang may-ari ng karinderya, ay bihira lang makita na bumibili ng karne sa malaking dami sa palengke. Ilang mga nagtitinda sa palengke ang madalas na nagbubulungan. Nakapagtataka, ang rami ng customer ng karinderya niya, pero bihira siyang makita na bumibili ng karne. Kung bumili man, napakaliit lang. Ang mga bulong-bulungan na iyon ay hindi kailanman nakakuha ng sagot. Kilala si Mang Tonyo bilang isang mabait at mapagbigay na tao. Madalas niyang binibigyan ng libreng mangkok ng batchoy ang mga bata na dumadaan sa harapan ng kanyang karinderya. Dahil sa kabaitan na iyon, hindi pinansin ng mga tao ang mga kahina-hinalang bagay. Bukod pa rito, sino ang maghihinala sa isang nagtitinda ng batchoy na matagal nang itinuring na tapat na naghahanap buhay sa simpleng paraan? Ngunit, nang walang nakakaalam, sa likod ng umuusok na mainit na sabaw na nakakaakit at ng aroma ng mga rekado na kumakalat, nakatago ang isang madilim na lihim. Ang lihim na iyon ay mahigpit na binabantayan. Sa loob ng maraming taon, walang sinuman sa mga customer ang nakaramdam kung ano talaga ang kanilang kinakain sa bawat subo ng batchoy na napakasarap. Unti-unting lumitaw ang mga kahina-hinalang bagay, bagamat wala pa ring naglakas loob na ikonekta ito sa karinderya. Sa paligid ng lugar, ilang tao ang nagsimulang makapansin ng mga kakaibang bagay. Ang matapang na amoy sa likod ng karinderya tuwing gabi, ang kariton na madalas na lumalabas hanggang hating gabi, at ang mga kahina-hinalang tunog na naririnig mula sa kusina. Ngunit hanggat masarap ang batchoy, pinili ng mga tao na ipikit ang kanilang mga mata. Hanggang isang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naging simula ng pagkakabunyag ng lihim na ikinagulat ng buong bayan. Noong gabing iyon, ang kapaligiran sa paligid ng karinderya ng batchoy ay tila karaniwan lang. Sarado na ang karinderya simula 1:00 ng gabi. Nakapatay na ang mga ilaw at nakakandado na ang pintuan ng kahoy ng karinderya. Ngunit, isang residente na nagngangalang Aling Nena na nakatira sa likod mismo ng karinderya ang nagsimulang mag-alala. Sa nakalipas na ilang buwan, madalas niyang naaamoy ang kakaibang amoy na lumalabas mula sa kusina ng karinderya tuwing hating gabi. Iba ang amoy na yon kaysa sa amoy ng sabaw o sariwang karne ng baka na kadalasang bumabalot sa hangin. Ang amoy na iyon ay mas matapang, nakakatusok sa ilong, at nakakasuka. Sa simula, inakala ni Aling Nena na amoy basura lang iyon o tira-tirang buto na basta na lang itinapon. Ngunit habang tumatagal, lalong lumakas ang amoy na iyon at lumalabas halos gabi-gabi. Bakit gabi-gabi ganito ang amoy? Samantalang kung ibang karinderya, amoy mantika lang o rekado ang naamoy, bulong ni Aling Nena sa sarili. Bukod sa nakakagambalang amoy, mayroon ding mga kahina-hinalang tunog. Ilang beses nang naririnig ng mga residente ang tunog ng mabibigat na bagay na kinaladkad sa sahig ng kusina tuwing hating gabi. Mayroon ding tunog ng pintuan ng kariton na mahinang umaangal kapag itinutulak palabas. Gayong matagal nang sarado ang karinderya. Isang lokal na binata, si Ben, na madalas magpuyat dahil sa kanyang trabaho bilang online rider, ay nakasaksi rin ng kakaibang bagay. Nakita niya si Mang Tonyo na itinutulak ang kanyang kariton patungo sa isang liblib na daan sa gilid ng bayan bandang 2:00 ng madaling araw. Ang mas kakaiba pa, nang bumalik ang kariton, ang likurang bahagi nito ay mahigpit na nakatakip ng trapal.
Para bang may itinatago. Nagtitinda pero gumagala sa gabi na may dalang kariton. Sino ang pagbebentahan niya sa ganoong oras, nagtatakang naisip ni Ben. Ang kahina-hinalang ito ay naging bulungan na ng mga residente. Ngunit dahil sikat ang karinderya sa sarap at kilala si Mang Tonyo bilang mabait, pinili ng mga tao na magbingi-bingihan. Sa katunayan, karamihan sa mga customer ay naniniwalang walang mali. Masarap pa rin silang kumakain, nag-upload ng larawan ng batchoy sa social media, at pinupuri ang lambot ng karne ng batchoy sa karinderya. Ngunit, isang maliit na pangyayari ang nagpalakas ng hinala. Isang regular customer na nagngangalang Arnel, na madalas kumain ng batchoy doon, ay nakakita ng isang kakaibang maliit na piraso sa kanyang batchoy. Ang piraso na iyon ay may bahagyang kakaibang kulay, mas malambot ang tekstura kaysa sa karaniwan, at hindi kahawig ng karne ng baka na alam niya. Hindi agad naghinala si Arnel. Kinulot lang niya ang kanyang noo at inalis ang piraso. Baka kumpol lang ito ng rekado, naisip niya habang nagpapatuloy sa pagkain. Ngunit mula noon, nagsimulang lumitaw ang masamang pakiramdam tuwing bumibili siya ng batchoy doon. Samantala, ang balita tungkol sa kakaibang amoy at misteryosong kariton ni Mang Tonyo ay nagsimulang kumalat ng mas malawak. Ilang mga residente na sa simula ay tahimik ay nagsimula ng pag-usapan ito sa tindahan. Baka may itinatago sa likod ng karinderya ng batchoy na yan, sabi ng isa sa kanila. Wala pa namang konkretong ebidensya, ngunit ang maliit na hinala na iyon ay naging binhi ng isang malaking pagbubunyag na yayanig sa buong bayan. Ang hinala ng mga residente na sa simula ay bulungan lang ay sa wakas nagtulak sa ilang tao na maglakas loob na alamin ang katotohanan. Si Ben, ang binata na minsan nang nakakita kay Mang Tonyo na itinutulak ang kanyang kariton sa hating gabi, ay nagpasya na seryosong bantayan ang karinderya. Isang tahimik na gabi, bandang alas negatibo, isa ng madaling araw, tahimik na nakaupo si Ben sa kanyang motorsiklo, hindi kalayuan sa karinderya ng batchoy. Malabo ang ilaw ng poste, paminsan-minsan lang may sasakyang dumadaan. Mula sa malayo, nakita niya ang isang maliit na ilaw sa kusina ng karinderya na mahinang nakasindi. Gayong sarado na ang karinderya, bakit may nakasindi pa rin, bulong niya sa sarili. Hindi nagtagal, narinig niya ang tunog ng pintuan ng kahoy na dahan-dahang binuksan. Mula sa anino, lumitaw ang figura ni Mang Tonyo. Mukha siyang seryoso, walang ngiti na karaniwan niyang ipinapakita sa araw. Dahan-dahan niyang itinulak ang kariton ng batchoy, sinisikap na huwag magdulot ng ingay ang gulong ng kahoy sa kalsada. Pinigilan ni Ben ang kanyang hininga, sinisikap na huwag mahuli. Sinundan niya ang kariton mula sa malayo, gamit lamang ang ilaw ng kanyang motorsiklo na nakapatay. Ang daan na tinahak ay lalong lumiblib. Patungo sa direksyon ng isang bakanting lot sa gilid ng bayan. Pagdating doon, nakita ni Ben ang isang bagay na nagpatayo sa kanyang balahibo. Huminto si Mang Tonyo sa isang bakanting lupa na puno ng ligaw na halaman. Mula sa likod ng kanyang kariton, inilabas niya ang isang malaking itim na sako. Mukhang mabigat ang sako. Kailangan pa niyang gamitin ang buo niyang lakas para hilahin ito. Diyos ko, ano yon? Bulong ni Ben na may tensyon sa mukha. Hindi siya naglakas loob na lumapit ng masyadong malapit, ngunit malabo niyang narinig ang tunog ng matigas na bagay na nahulog sa lupa. Pagkatapos noon, narinig niya ang boses ni Mang Tonyo na nagbubulungan mag-isa. Bagamat hindi masyadong malinaw ang kanyang mga salita, ang malamig na kapaligiran ng gabi ay lalong nagpakilabot sa katawan ni Ben. Makalipas ang ilang minuto, muling inilagay ni Mang Tonyo ang isang bagay sa loob ng kariton at tinakpan ito ng trapal. Matapos masiguro na ligtas ang lahat, itinulak niya ang kariton pabalik patungo sa kanyang karinderya. Naghintay muna si Ben ng ilang sandali bago siya nagmadaling umuwi. Magulo ang kanyang isip. Gusto niyang ikwento ang kanyang nakita, ngunit natatakot siyang akusahan na nagkukwento lang. Paano kayang ang isang taong kasing bait ni Mang Tonyo ay may ganitong nakakatakot na lihim? Kinabukasan ng umaga, muling dumami ang tao sa karinderya ng batchoy gaya ng dati. Nagpila ang mga tao, nagtawanan, at pinuri ang sarap ng batchoy. Si Ben lang ang nakaupo sa sulok ng karinderya na may maputlang mukha, nakatitig sa mangkok ng batchoy sa kanyang harapan nang hindi man lang makahawak ng kutsara. Sa kanyang puso ay nagbulong siya, kung totoo ang nakita ko kagabi, ano ba talaga ang nasa loob ng batchoy na ito? Ilang araw pagkatapos ng pagmamanman ni Ben, ang mga bulong-bulungan tungkol sa misteryosong kariton ni Mang Tonyo ay nagsimulang kumalat ng mas malawak.
Sa simula ay pinag-uusapan lang ito sa maliit na tindahan, ngunit kalaunan ay umabot sa tainga ng maraming residente. Lalong lumaki ang pagtataka hanggang sa magpasya ang isang grupo ng mga kabataang tagabayan na imbestigahan pa ito ng mas malalim. Isang hapon nang puno pa rin ng mga customer ang karinderya, isang binata na nagngangalang June ang maingat na pinagmasdan ang paraan ng paggawa ni Mang Tonyo ng batchoy. Mabilis at sanay ang galaw ng kanyang kamay, kumukuha ng adobo ng karne, isinasawsaw sa mainit na sabaw, at pagkatapos ay inihahain na may kasamang miki, tokwa, at sabaw ng batchoy. Ngunit, may isang bagay na ikinataka ni June ang tekstura ng adobo ng batchoy na mukhang bahagyang kakaiba. Hindi palaging pareho ang kulay nito sa karne ng baka sa pangkalahatan. Uy, June, bakit ka tulala? Kumain ka na lang muna. Masarap naman, sabi ng kanyang kaibigan habang humihigop ng sabaw. Ngunit dahil sa pagtataka, hindi nakapagpigil si June kumuha siya ng isang batchoy, pinutol ito gamit ang kutsara, at pagkatapos ay pinagmasdan ng detalyado ang loob nito. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang maliit na maputlang hibla na sa kanyang palagay ay hindi kahawig ng ordinaryong karne ng baka. Ano ito, ha? Bulong niya na may tensyon sa mukha. Tumingin din ang kanyang kaibigan at naramdaman din ang parehong bagay. Bagamat abala pa rin ang mga tao sa paligid nila sa masarap na pagkain, nagsimulang makaramdam ng may mali ang dalawang binata. Lalong lumakas ang hinala ng gabing iyon. Isang residente na dumadaan sa likod ng karinderya ang nakakita ng isang malaking sako na saglit na nakalagay malapit sa pintuan ng kusina. Hindi ganap na nakatakip ang sako kaya bahagyang nakita ang loob nito. Inamin ng taong iyon na nakakita siya ng isang bagay na ikinatakot niya. Mga piraso ng tela ng damit na halo-halo sa loob ng sako. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita. Ang dating tahimik na kapaligiran ng bayan ay nagsimulang mapuno ng balisang bulungan. Ilang tao ang nagsimula ng mag-alinlangan na kumain sa karinderya. Bagamat ang iba ay hindi pa rin naniniwala. Ah, tsismis lang yan. Mabait si Mang Tonyo. Hindi niya kayang gumawa ng ganoong kakaibang bagay, sabi ng isang regular customer habang humihigop pa rin ng batchoy. Ngunit mayroon din namang natatakot na. Kung totoo na may kakaiba sa likod ng batchoy na yan, paano kung tayong lahat ay naging biktima ng hindi natin namamalayan, bulong ng isang ina sa kanyang kapitbahay. Lalong lumala ang tensyon. Nagkasundo ang mga curious na kabataang tagabayan na bantayan ang karinderya sa gabi. Sa pagkakataong ito, mas marami sila. Gusto nilang malaman kung ano talaga ang itinatago ni Mang Tonyo. Noong gabing iyon, ang dating tahimik na kapaligiran ng bayan ay napuno ng pag-ingat. Mula sa malayo, binabantayan ng mga mata ang karinderya ng batchoy na mukhang tahimik at madilim. Lahat ay naghihintay na may kaba sa dibdib. Ano kaya ang gagawin ng may-ari ng karinderya kapag walang sinumang nakatingin? At ang gabing iyon ang naging simula ng pagkakabunyag ng malaking lihim na matagal nang nakatago sa likod ng umuusok na sabaw ng batchoy. Noong gabing iyon, madilim ang langit na walang sinag ng buwan. Ilang kabataang tagabayan ang tahimik na nagtipon sa isang sulok hindi kalayuan sa karinderya ng batchoy. Naroon si Ben, John at 3 iba pang binata. May dala silang maliliit na flashlight, cellphone, at lakas ng loob na hinaluan ng takot. Kung mahuli tayo, patay tayo. Pero kung mananatili tayong tahimik, baka totoo ang mga bulong-bulungan na yon, bulong ni Ben na may seryosong mukha. Nagtago sila sa likod ng mga palumpong, matyagang naghihintay. Eksaktong 1:00 ng madaling araw, muling sumindi ang maliit na ilaw sa kusina ng karinderya. Mula sa likod ng malabong salamin ng bintana, nakita ang anino ni Mang Tonyo na gumagalaw-galaw. Hindi nagtagal, bumukas ang pintuan sa likod. Gaya ng dati, lumabas si Mang Tonyo na itinutulak ang kanyang kariton. Mahina ang gulong nito, para bang sinisikap na huwag magdulot ng ingay. Nagkatinginan ang mga binata at sumunod mula sa malayo. Itinulak ang kariton patungo sa isang liblib na kalsada at huminto malapit sa isang lumang bodega na matagal nang hindi ginagamit. Mula sa kanilang pinagtataguan, malinaw na nakita ng mga binata si Mang Tonyo na naglalabas ng isang malaking sako mula sa loob ng kariton. Mukhang mabigat ang sako kaya bahagyang yumuko ang kanyang katawan habang iniangat ito. Nagbago ang tahimik na kapaligiran at naging nakakatakot ng bahagyang mapunit ang isa sa mga sako habang hinihila. Mula sa hiwa ng sako, sandali lang nakita ang isang bagay na nagpalaki ng mata ng mga binata.
Mga piraso ng tela at isang bagay na kahawig ng bahagi ng katawan ng tao. Diyos ko, bulong ni June na nanginginig ang boses. Nanginginig ang kanyang kamay na tinakpan ang kanyang bibig. Nagkatinginan silang lahat, maputla ang mukha, umaagos ang malamig na pawis bagamat nakakatusok ang lamig ng hangin sa gabi. Walang naglakas loob na magsalita ng malakas, takot na mahuli. Matapos ilagay ang sako sa loob ng lumang bodega, mahigpit na isinara ni Mang Tonyo ang pintuan at muling itinulak ang kanyang kariton patungo sa karinderya. Nagpatuloy siya ng mahinahon. Para bang ang ginagawa niya ay normal lang. Nang mawala siya sa paningin, agad na lumapit ang mga binata sa bodega ng maingat. Sinubukan nilang bahagyang buksan ang lumang pintuan ng kahoy. Agad na lumabas ang matapang na amoy na nagpaubo at halos nagsuka sa kanila. Sa dilim, sinindihan nila ang maliliit na flashlight. At doon nila nakita ang tanawin na nagpatigil sa kanilang dugo. Sa sulok ng bodega, may ilang sako pa na nakatumpok. Mula sa isa sa mga sako, malinaw na nakita ang isang bagay na hindi na maaaring magkamali ang hugis. Mga piraso ng katawan ng tao na nagsisimula ng mabulok. Ito. Tao ba talaga ito? Sigaw ng isa sa mga binata na nanginginig ang boses. Bagamat agad siyang pinatahimik ng kanyang mga kaibigan para hindi marinig ang gulat at takot, agad silang umalis sa bodega. Ang maputlang mukha at hingal na hininga ay nagpapakita kung gaano nakakatakot ang kanilang nakita. Kinabukasan din ng gabing iyon, nagkasundo silang mag-ulat sa mga otoridad ng bayan. Wala nang pag-aalinlangan. Ang nakatago sa likod ng karinderya ng batsoy ni Mang Tonyo ay hindi lang tsismis. Ito ay isang madilim na lihim na sa wakas ay nagsimulang mabunyad. Kinabukasan ng umaga, ang dating tahimik na kapaligiran ng bayan ay biglang nagulo. Ang mga binata na mismong nakasaksi sa loob ng lumang bodega noong nakaraang gabi ay hindi kayang itago ang lihim na yon. Na may maputlang mukha at nanginginig na boses, agad silang nag-ulat sa kapitan ng bayan. Kapitan, nakita namin mismo sa lumang bodega malapit sa palengke na may mga sako na puno ng tao, sabi ni Ben na nauutal na ikinagulat ng lahat ng naroroon sa barangay hall. Ang kapitan sa simula ay hindi agad naniwala. Ngunit nang makita niya ang mga mukha ng mga binata na malinaw na natatakot, nagpasya siyang agad na kumilos. Kasama ang ilang barangay tanod at mga lokal na security personnel, lumipat sila patungo sa lumang bodega. Pagdating sa lugar, biglang naging tahimik ang kapaligiran. Dahan-dahang binuksan ang lumang pintuan ng bodega. At tama nga, agad na lumabas ang matapang na amoy na nagpatakip sa ilong at bibig ng ilang tanod gamit ang tela. Sinindihan ang mga flashlight. Ang dilaw na ilaw ay nagbigay liwanag sa madilim na sulok ng bodega. Doon nakita ang malalaking sako na nakatumpok, parehong-pareho sa inilarawan ng mga binata. Ilang sako ang punit na nagpapakita ng loob nito na nagpatulala sa lahat ng nakakita. Napatigil ang kapitan, naging putlang-putla ang kanyang mukha. Diyos ko, ito. Tao nga ito, mahinang sabi niya. Halos hindi makapaniwala sa nakita ng kanyang mga mata. Nang hindi nag-aksaya ng oras, agad siyang nag-utos na bantayan ng mahigpit ang bodega at iulat ang pangyayari sa pulisya. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bayan. Nagtakbuhan ang mga tao mula sa bahay-bahay, naghahatid ng balita na tila horror story. Ang karinderya ng batsoy daw ay gumagamit ng karne ng tao, bulong ng isang ina sa kanyang kapitbahay. Sa maikling panahon, ang dating abalang karinderya ay biglang naging tahimik. Walang laman ang mga upuan, sarado ang pintuan, at tanging takot na tingin lang ang galing sa mga residente na nanonood mula sa malayo. Karamihan sa mga customer ay nandidiri, nagagalit, at natatakot. Hindi nila maisip na sa buong panahong iyon ay kumain sila ng isang bagay na hindi nila kailanman naisip. Samantala, dumating ang pulisya kasama ang investigation team sa bayan. Agad nilang inilagay ang police line sa paligid ng lumang bodega at isinara ang karinderya ng batsoy ni Mang Tonyo. Ilang pulis ang pumasok na may kumpletong kagamitan, dala ang mga sako isa-isa palabas bilang ebidensya. Nagkumpulan ang mga residente mula sa malayo, nagbubulungan na may tensyon sa mukha. Walang naglakas loob na lumapit. Lahat ay nakatitig na may halo-halong damdamin, takot, galit, at hindi makapaniwala sa gitna ng maraming tao. Isang tanong ang patuloy na bumabalot sa hangin. Paano kayang ang isang nagtitinda ng batsoy na mukhang mabait ay may ganitong kalupit na lihim? Matapos mailagay ang police line at buksan ang lumang bodega, agad na kumilos ang pulisya.
Noong gabing iyon din nila pinuntahan ang bahay ni Mang Tonyo. Ang nagtitinda ng batsoy na matagal nang kilala bilang mabait ay mukhang kalmado nang dumating ang mga pulis upang kunin siya. Mang Tonyo, sumama kayo sa amin sa presinto. May bagay kayong kailangang ipaliwanag, sabi ng isa sa mga pulis na may matigas na boses. Nang hindi lumalaban, bahagya lang ngumiti si Mang Tonyo. Sige, sasama ako, kalmado niyang sabi. Para bang hindi ito isang malaking pangyayari na gumugulo sa isang bayan. Sa presinto, tumagal ang interogasyon hanggang hating gabi. Ilang investigador ang matalim na nakatingin sa kanya, habang siya ay kalmadong nakaupo, nakatiklop ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Mang Tonyo, sabi ng unang investigador. Nakakita kami ng mga sako sa lumang bodega. Ang laman nito ay malinaw na bahagi ng katawan ng tao. Kayo ba ang nagtago niyan doon? Tumaas ang kilay ni Mang Tonyo at yumuko sandali. Muling lumitaw ang bahagya niyang ngiti. Akin yan, maikli niyang sagot. Agad na naging tahimik ang interrogation room. Nagkatinginan ang iba pang investigador, hindi inaasahang agad siyang aamin. Bakit niyo ginawa yan? Saan galing ang lahat ng piraso ng katawan na yon? Tanong ng pangalawang investigador. Nanginginig ang kanyang boses na pinipigilan ang emosyon. Mahaba ang buntong hininga ni Mang Tonyo. Walang laman ang kanyang tingin para bang bumalik siya sa nakaraan. Hindi niyo mauunawaan. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa aking karinderya, para sa lasa ng aking batchoy. Ang kanyang mga salita ay nagpatigil sa mga investigador. Ibig sabihin, ang karne ng batchoy na ibinebenta nyo sa buong panahong ito ay. Hindi agad sumagot si Mang Tonyo. Bahagya lang siyang tumawa, isang malamig na tawa na nagpatayo sa balahibo. Bakit laging abala ang aking karinderya? Bakit sinasabi ng mga tao na ang batchoy ko ang pinakamasarap? Iyan ang sagot. Pinalo ng investigador ang mesa ng malakas. Kung gayon totoo, hinaluan nyo ng karne ng tao ang batchoy na ibinebenta nyo. Nakatitig lang si Mang Tonyo sa dingding. Hindi nila alam. Lahat sila ay masarap kumain. Mayroon pang ang halos araw-araw na bumibili. Iyan ang patunay na ang tao ay laging natutukso ng lasa nang hindi iniisip kung saan ito nanggaling. Naging napakasama ng kapaligiran sa silid. Galit ang mga investigador, nandidiri at natatakot sa narinig na pag-amin na kalmadong lumabas mula sa bibig ng isang nagtitinda ng batchoy na matagal nang itinuring na mabait. Ngunit may isang bagay na hindi pa rin malinaw. Saan talaga nakakakuha si Mang Tonyo ng kanyang mga biktima? Matapos marinig ang nakakatakot na pag-amin ni Mang Tonyo, hindi na nakapagpigil ang mga investigador sa pagtatanong. Gusto nilang malaman paano kayang ang isang simpleng nagtitinda ng batchoy ay nakakakuha ng napakaraming biktima ng tao. Mang Tonyo, sabi ng investigador na may diin sa boses. Sabihin niyo ang totoo, sino ang mga taong inyong isinakripisyo? Saan sila nanggaling? Sa unang pagkakataon, nagbago ang ekspresyon ni Mang Tonyo. Kumupas ang kanyang ngiti, napalitan ng matalas na tingin na puno ng misteryo. Ibinagsak niya ang kanyang katawan sa upuan, at pagkatapos ay nagsimulang magkwento na may mabigat na boses. Ang unang biktima ay isang matandang pulubi na madalas matulog malapit sa aking karinderya. Nang gabing iyon, naubusan ako ng karne. Samantalang alam kong kinabukasan ay dadagsain kami ng mga customer. Doon ako nagsimula. Napalunok ang mga investigador nang marinig ang pangungusap na iyon. Pagkatapos noon, patuloy ni Mang Tonyo. Nagsimula akong maghanap ng iba pang biktima. Karamihan ay mga taong walang naghahanap na pamilya. Mga homeless, mga dayuhan na mag-isa, at minsan pati na rin ang mga lasing at nawawala sa mga liblib na kalsada. Wala silang sinumang hahanapin, kaya walang naghihinala kapag nawawala sila. Tahimik ang buong silid. Lahat ng nakarinig ng kwento ay nakaramdam ng lamig na gumapang sa kanilang katawan. Bakit kailangang tao? Bakit hindi na lang gumamit ng karne ng baka gaya ng ibang nagtitinda ng batchoy? Tanong ng investigador na nanginginig ang boses. Halos hindi makapagpigil sa galit. Yumuko si Mang Tonyo at pagkatapos ay tumingin ng diretsyo sa investigador. Sa simula ay napilitan lang ako, ngunit pagkatapos ay napagtanto ko na may isang bagay na nagpakakaiba sa aking batchoy. Mas masarap ang tekstura, lasa, at sabaw na nalikha. Lalong dumami ang mga customer at hindi na ako makahinto. Pinupuri nila. Paulit-ulit silang bumabalik.
Hindi ba't patunay iyon na nagtagumpay ang aking ginawa? Pinalo ng isa sa mga investigador ang mesa ng malakas. Pula ang kanyang mga mata na pinipigilan ang emosyon. Baliw ka. Binawian mo ng buhay ang mga tao para lang sa isang karinderya ng batchoy. Ngunit mahina lang tumawa si Mang Tonyo. Isang tawa na nagpatayo sa balahibo ng lahat ng nasa silid. Sakimang tao. Hindi nila pinapansin kung saan nanggaling ang pagkain basta't masarap ang lasa. Pinatunayan ko lang ang katotohanan iyon. Samantala, sa labas ng presinto, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pinagmulan ng mga biktima sa mga residente. Nagbago ang takot at naging galit. Sumisigaw ang mga tao sa harapan ng gate ng presinto, humihingi na parusahan ng mabigat si Mang Tonyo. Ilang residente ang nagsimula ng masuka sa pag-alala sa mga sandali na kumakain sila ng batchoy sa karinderya. May nagsuka, may umiyak ng histerikal dahil sa pakiramdam na naging bahagi sila ng isang krimen na hindi nila namalayan. Sa gitna ng kaguluhan na yon, isang bagay ang naging malinaw. Ang madilim na lihim ng karinderya ng batchoy ni Mang Tonyo ay ganap ng nabunyag. Ngunit ang mas nakakatakot na tanong ay nakabitin pa rin, gaano karaming tao na ba talaga ang naging biktima? Matapos ang nakakatakot na pag-amin ni Mang Tonyo, agad na nagsagawa ng malawakang paghahanap ang pulisya. Ang lumang bodega na natuklasan ng mga binata ay simula pa lang. Sinuri ng forensic team ang bawat sako na naroroon, nagtala, at nagpakilala ng may lubos na pag-ingat. Araw-araw, patuloy na dumarami ang bilang ng mga biktima na natuklasan. Sa simula ay ilan lang, pagkatapos ay umabot sa puluhan. Sa bawat pagbukas ng sako, lalong lumalala ang tensyon sa paligid ng lugar. Ang mga residente na nanonood mula sa malayo ay nakakatakip lang ng bibig, umiiyak o nagtatago ng mukha. Ilan na po, Kapitan? Mahinang tanong ng kapitan sa isa sa mga pulis. Mabigat ang buntong hininga ng pulis. Sa ngayon, mahigit 30 na at marahil may iba pa. Ang sagot na yon ay nagpababa sa kapitan. Hindi niya kailanman naisip na ang isang maliit na bayan na matagal ng tahimik ay may ganitong kalaking trahedya. Mabilis na kumalat ang balita hindi lang sa bayan kundi sa buong syudad. Dumating ang mga local media na may dalang kamera, ini-interview ang mga residente na shock pa rin. Lumabas ang malalaking headline ng balita. Karinderya ng batchoy, gumamit ng karne ng tao. Puluhan ang biktima na natuklasan. Nagkumpulan ang mga residente at pinag-uusapan ito na may takot sa mukha. Marami ang hindi makatanggap ng katotohanan. May nag-hysterical dahil sa pakiramdam na naging loyal customer sila sa buong panahong iyon. Umiyak ang isang ina habang niyayakap ang kanyang anak. Diyos ko, kinain na natin iyon ng maraming beses. Paano nangyari yon? Sa mga paaralan, nagmamadali ang mga magulang na sunduin ng maaga ang kanilang mga anak. Natatakot sila, traumatized, at galit. Ang karinderya na dating ipinagmamalaki ng bayan ay naging pinagmulan ngayon ng kahihiyan at takot. Sinubukan ng pulisya na pakalmahin ang sitwasyon. Isinara nila ang buong lugar ng karinderya, naglagay ng dilaw na tepe sa paligid nito, at pinayuhan ang mga residente na huwag lumapit. Ngunit, hindi mapipigilan agad ang tensyon sa komunidad. Kung puluhan ang bilang, ibig sabihin, sa buong panahong ito ay hindi talaga natin namalayan na kumain tayo ng isang bagay na hindi dapat natin isipin, sabi ng isang matandang lalaki sa kumpol ng mga residente. Naghari ang katahimikan sandali sa mga tao sa paligid niya. Lahat ay alam na hindi lang ordinaryong krimen ang kasong ito. Ito ay isang trahedya na mag-iwan ng malalim na sugat sa buong syudad. Samantala, si Mang Tonyo mismo ay nasa custody pa rin. Kalmadong nakaupo para bang walang pakialam sa kaguluhan sa labas. Para bang ipinagmamalaki pa niya na ang malaking lihim na matagal niyang tinago ay ngayon ay nagpakilabot sa buong syudad. Ilang buwan matapos ang pagdakip, ang kaso ng karinderya ng batchoy ni Mang Tonyo ay sa wakas umabot sa korte. Puno ang gusali ng korte ng mga reporter, security personnel, at mga residente na gustong masaksihan mismo ang paglilitis. Ikinadena si Mang Tonyo, suot ang orange na inmate vest. Ngunit hindi tulad ng ibang akusado na kadalasang mukhang nagsisisi, kalmado pa rin ang kanyang mukha, at paminsan-minsan ay bahagya siyang ngumiti. Isang ngiti na nagpakilabot sa maraming tao sa loob ng courtroom. Binasa ng judge ang mahabang listahan ng mga kaso, pagdukot, premeditated murder, at paggamit ng karne ng tao para ibenta sa anyo ng pagkain.
Ang bawat pangungusap na lumalabas sa bibig ng judge ay nagpapatindi sa tensyon ng paglilitis. Iniharap ang mga saksi. Ikinuwento ng mga binata na unang nakatuklas sa lumang bodega ang kanilang nakita. Maputla ang kanilang mukha, nanginginig ang kanilang boses, ngunit lalong nagpatibay sa ebidensya ang kanilang testimonya. Nagbigay din ng opisyal na ulat ang mga forensic officer. Sa kabuuan, mahigit 30 biktima ang natagpuan. Karamihan ay mga homeless at mga taong walang malinaw na pagkakakilanlan. Nang dumating ang kanyang pagkakataon na magsalita, hindi pa rin nagpakita ng pagsisisi si Mang Tonyo. Gusto ko lang nakakaiba ang aking karinderya. At ang patunay ay masarap ang kain nila. Paulit-ulit silang bumabalik. Sila mismo ang nagsabi na ang batchoy ko ang pinakamasarap. Kaya sino ba talaga ang may kasalanan? Ako o sila na walang pakialam sa kanilang kinakain, sabi niya na may malamig na boses. Ang mga salitang iyon ay nagpagulo sa courtroom. Maraming residente ang sumigaw ng galit. Ang ilan ay umiyak ng histerikal at kailangang paulit-ulit na hampasin ng judge ang martilyo upang pakalmahin ang sitwasyon. Sa wakas, matapos marinig ang lahat ng ebidensya at testimonya, nagbigay ng matinding hatol ang judge. Hukuman ng kamatayan para kay Mang Tonyo. Ang desisyon na iyon ay sinalubong ng hiyawan ng kaginhawaan mula sa mga residente na naroroon. Bagamat ang trauma at pandidiri ay nananatili pa rin sa kanila. Ilang araw matapos ang hatol, nagkasundo ang local government at mga residente na gibain ang karinderya ng batchoy. Ang kahoy na gusali na dating puno ng tawanan at amoy ng sabaw ay ngayon ay winasak. Sa lugar na iyon ay naiwan na lang ang isang bakanting lupa na itinuturing na pinagmumultuhan. Dahil sa bawat dumadaan ay laging naaalala ang nakakatakot na trahedya na nangyari doon. Bagamat naparusahan na ang salarin, hindi madali gumaling ang sugat na naiwan. Maraming residente ang traumatized pa rin. Mayroon pang ang nanumpa na hindi na kailanman kakain ng batchoy sa buong buhay nila. Ang kwento ng karinderya ng batchoy ni Mang Tonyo ay naging isang madilim na alamat na patuloy na ikinukwento. Isang paalala na sa likod ng isang bagay na mukhang simple at masarap, maaaring nakatago ang pinakamadilim na lihim na hindi kailanman naisip.